nasa linya na po ang Secretary ng DPWH, Secretary Vince Dizon. Good morning po, Sec. Good morning po, Ma'am Cha, Sir Ted. Pasensya na po. Good Naku, morning, okay sir. lang, And sir. thank you again. Thank you po sa inyo pong panahon. Go ahead, Ito na nga Cha. po, hingi lang kami ng update, sir. Ngayong araw po magsisimula ang rehabilitation ng mga kalsada at tulay. Diyan nga po sa Cebu after po nung nangyaring 6.9 na lindol noong nakaraang linggo. Pwede po ba namin malaman, sir, kung meron na tayong listahan ng mga priority bridges or highways na uunahin po natin ng rehabilitation diyan? Meron na po. 13 bridges po yung na-damage, Ma'am Cha. So, lahat po ng priorities ay nasa norte. Lalo na po yung, I'm not sure ako kung tama pagka-pronounce ko, yung Tambongon Bridge. Yun ang pinaka-heavily damage. So, yun ang uunahin po. Kasi critical po ito at sa ngayon, isang lane lang ang nadadaanan. So, yan po ay kailangan talagang full rehabilitation. So, mag-uumpisa na po ngayong araw ang rehab. Uunahin ng mga bridges at later on po during the week, pati po yung mga kalye, maggagawa na po ng permanent na pagsasaayos para po tuloy-tuloy na po ang ang daloy ng trapiko kahit dun po sa mga maliliit na kalye sa Northern Cebu. Opo, oo. Dito nga po sa mga nabanggit niyo po na mga uunahin natin, sa unang pahayag sinasabi niyo po baka umabot ng 2.5 billion pesos. Yung initial damage po natin dyan sa roads and bridges, dyan sa area na yan, sa Cebu. Pero ang expected pa nga, tataas pa po ito. Pero sa ngayon po ba, naisama na rin natin, nakita na rin po ba natin yung naging damage naman po dun sa ibang infrastructure, school buildings, mga ospital, maging sa government offices sa area na yan? Magagaman po natin this week, Ma'am Cha, Pero tama po kayo, 2.5 billion sa mga roads and bridges pa lang po yun. Pero marami pa pong kailangang ayusin, lalo na po yung mga eskwelahan at ospital. Pati na rin po yung mga mga dating ginagamit as evacuation centers, kailangan din pong ayusin. Sec Vince, paano po? Magagaman po natin, mag-update po tayo this week. Within this sa week po. total Oo. cost. Yes po, para din sa iba pang mga infra projects natin dyan. Pero paano po Opo. yung funding natin dito sa mga rehab na gagawin po natin? Lalo na medyo malaki-laki po ito. Initially po, kukuha po tayo sa yung Quick Response Fund. Nag-release na po ng 1 billion ang DBM. Pero meron naman pong pagkukuhanan pa na pondo ang DPWH. Basta, ang lang po natin is tuloy-tuloy lang po yung pagsasagawa. Yung pong sinasabi ninyo na kung kulangin man, saan po kaya natin huhugutin yung budget na iyon? Kung Meron kulangin pong ibang man. sources. Opo, meron pong ibang sources. Primarily po yung savings po na nanggaling pa po nung 2024. Pwede pong paggamitan din po yun. Sir, Sec Vince, dito sa nangyari sa Cebu, ang sinasabi rin kasi ng mga eksperto, yes po, Sec Vince. Oo. Doon po sa nangyari sa Bogo and some other parts ng Cebu, Northern Cebu, sinasabi ng ng mga eksperto po natin, hindi talaga lindulin yung area na yun. But moving forward, doon sa nakita nating damage ngayon, magkakaroon po ba ng halimbawa long-term strategy sa paggawa ng mga kalsada at bridges ang DPWH dahil sa naging damage doon sa Cebu? Opo, ang critical lang naman po talaga is masigurado na up to specifications lahat ng ginagawa natin. Kampante naman po tayo na under the current specifications, kung susundin talaga ng tama, makaka-withstand naman ito. Pero yun ang nagiging problema natin nung nakaraan, tingin ko, na marami sa mga proyekto nung nakaraan, hindi up to specification. Kaya may mga nasisira. So, yun lang po. Kailangan lang po up to spec tayo. Isiguraduhin po natin yan moving forward. Opo. Sec, ito pong tent city na binabanggit, pati ho sa pagpunta Opo. doon ng Pangulong Marcos. Sir, ano ho ang papel dito ng DPWH at anong usapan ninyo ho dito ng Pangulo? Kasi ang tent city supposed to be po is only temporary. Yes, temporary po ito, pero since medyo po marami-rami yung mga kababayan natin ang nawala ng mga bahay at nasira yung mga bahay, medyo magtatagal din po ng konti dyan, Until makaayos na po tayo ng
mas safe na evacuation centers. Kasi ang kaibahan mo dito, kunyari sa Baguio, no, yung pong usually na pinagsistayan ng mga kababayan natin na evacuation centers, nasira din po. No? So, medyo temporary pa nga po yung tent city, pero tingin ko po, mga ilang buwan din po yan. No? So, kaya ang role po ng DPWH dito is yung site preparation po critical, no? At yung pag-i-establish ng mga semi-permanent na connection sa tubig, connection sa kuryente. So yan po, kailangan po talagang maayos ng mabuti. Hindi lang po ito, kung mapapansin nyo po yung mga retratong nakita nyo po siguro sa media, yung mga tent po, temporary lang po natin ginagagay sa mga grass area, pero yun po ay ililipat sa mga area na pinrepare natin na merong base course at may graba. Kasi po kailangan po medyo magtatagal ng konti yung mga kababayan natin dyan, kailangan po maayos yung pagtatayuan ng mga tent natin. So yun po ang primary na role ng DPWH ngayon. Yung Okay. pag-prepare ng site. Sige po. So dito po magiging punong abala LGU sa lahat po, sanitation at et cetera. Hindi po, national government po mostly, no, ang ating at ang Red Cross, no. So iba-iba po ang roles, no. So ang DPWH pag-prepare ng site, ang DSWD siguraduhin may tubig at pagkain, ang DOH ay magsisigurado na may gamot. Ang LGU naman po, sila ho ang magmamanage dun sa pagdadala ng kanilang mga constituents doon. Ngayon, yung pagmamanage po nung site mismo at nung tent city mismo, ay magtutulungan po ang Red Cross, ang DSWD at ang Department of Housing and Human Settlement. Opo, kasama niyo ho ba yung HUD-C Secretary ng inyong pagpunta doon? At ano po ang instruction kaya ng Presidente Opo. sa kanya? Opo. Ang kasama po namin ng DSUD, initially po ang DSUD sasama ho sa tent city management, no? Kasama ng Red Cross. Pero ang mas importanteng trabaho po ng DSUD is yung pag-reconstruct ng mga bahay. Yun po ang napaka-importante. Para pong nangyari sa Yolanda ito, no? Kailangan po talaga ma-reconstruct natin ng mabilis yung mga bahay na nasira. Okay, sige po. So kailan po ang balik niyo po doon kung kayo po babalik pa man din? Kasama Babalik po ako this week. Babalik po ako this week, siguro mga bandang Webes o Biyernes po. No? Okay. Para po una tingnan yung tent city, kung fully functioning na tayo sa tatlong area, sa Bogos, sa San Remigio, at sa Medellin. At magdadagdag din po tayo ng isa pa sa Daan Bantayan. Sige po. Sir, meron na pong mga nanumpa na mga undersecretary po ng kagawaran ng DPWH. Opo. Kumusta po ngayon ito po yung ginagawang pag-iinspeksyon at pag-aalam sa mga proyekto ng kagawaran na may problema o mayroon pong sinasabing korupsyon? Paano po ngayon ang inyo pong magiging scheduling at saan kayo mga pupuntang lugar? Opo. Ngayon nag-ayos na po ng sistema si bagong Undersecretary Arthur Bisnar, si General Bisnar. So ang magiging at parating na rin po si former Chief PNP June Asurin today, kasi siya po ang na-designate na kapalit ni Mayor Benji Magalong bilang Special Advisor ng ICI. Sila po ay magdi-devise na po ng sistema kung paano po mas marami tayong mapupuntahan at mas marami tayong mai-inspect. At ang sinabi po sa akin ni General Bisnar is gagamitin na rin po ang cooperation with the PNP and the AFP. So magkakaroon po ng agreement between the AFP and the PNP kasama ng DPWH para po mas marami pong ma-inspect at mas mabilis po at mas marami pong ground ang mako-cover natin nationwide. Siguro po in the next few days po, magpe-present po kami ni former Chief PNP June Asurin at ni General Bisnar ng plano para po magalaman ng mga kababayan natin. Opo. Ito ho bang appointment ni Ginoong Asurin, may papel na ba ito? Kasi nung huli po namin makapanayam si Mayor Benji, sabi nga niya na wala hong papel, no? Pero identified lang yung kanyang role dito po ngayon sa ICI, no? Ito pong si Asurin, ano ho ang kanyang papel? Kasi nabanggit po ninyo, advisor. Kasama ba dyan yung investigator?
It will be similar po yung role ni Mayor Benji Magalong. Siya ay, kasama po bago siya mag-resign sa ICI. So pareho lang po yun. Siya ay magiging katuwang natin, katulong natin sa pag-iikot at sa pag-iimbestiga. Kasama na rin po ngayon ni General Arthur, former General Arthur Bisnar. Okay. Sabi ho ninyo, you will present to the public kung paano po ang magiging template sa pag-iimbestiga. Opo. Again, sir, I hope you don't mind us asking. No, hindi po. Kasi po yung mga kababayan natin, alam niyo na sa ngayon, ang dami ho kasi yung ICI hindi ho open to the public yung hearing, yung sa Blue po. Ribbon natigil, sa House natigil. So bulag ho kami. Kailan Po. kailan pupunta ang inyong investigation team sa Ilocos na may mga aligasyon din, sa Leyte na meron din po, at maging sa Zamboanga ngayon, na meron din po sinasabi na either ghost or substandard projects. Opo, marami na rin nga kaming nakuwang mga reports, no? Pero siguro kasama dun sa ipipresenta namin nila General Bisnar at General Asurin, pati na rin yung schedule. Pero this week po, alam ko po ako'y pupunta sa Region 8 sa Biliran kasi meron pong nag-report doon na yung pong napag-usapan din natin, Sir Ted, actually. Dapat nga po, nandun ako last week. Kaya lang dahil nga po dito sa nangyari sa Masbate at saka sa Cebu, medyo na-divert po tayo. Pero alam ko po, kung hindi Wednesday, Thursday, nasa Biliran po ako. Sa Tacloban po, mayroon din report sa unang distrito po ng Leyte. May report mismo po yung... Most likely po, isasabay ko na po ang Tacloban, Sir Ted, no? Opo. And... Most likely po, opo, go ahead. susunod ko, sasabay ko na rin po ang Tacloban sa pagpunta ko kasabay ng Biliran. Paano po ang ugnayan nyo ngayon, Sec, dito po sa ICI? Kasi di ho ba nung una ang ideya katuwang kayo ng ICI para po sa kanilang evaluation and sarili pong pagtatanong and then eventually po In fact, makikipag-meeting po ako sa ICI din this week para po ma-clarify namin yung roles namin, lalo na papasok na po si General Asurin bilang special advisor. Pero sa ngayon po, tuloy-tuloy po ang pagbibigay namin ng mga dokumento tungkol sa mga iba't ibang proyekto, lalo na po yung mga nabisita na natin. So tuloy-tuloy po yan. Okay. Sir, yung pong report doon sa Bulacan, kasi mukhang kasi parang lumalabas, hindi lang ito yung ating mga naiulat na ang problematic project. Sa Bulacan pa lang, sir, ilan ba ang estimate nyo dyan na ghost at saka substandard? Ngayon po, sinecheck pa po namin, Sir Ted, no? Kung ilan talaga. Pero nakikita po natin, sa Bulacan po talaga, malaki yung porsyento nung total project na lalong-lalo na substandard, no? Pero ang dito is pagka nag-present na po kami sa ICI ng report, more or less Bulacan po yung unang-unang makukumpleto natin sa lahat ng mga probinsya dahil doon po talaga pinakamaraming pinasok na pondo para dito sa mga talagang maanumalyang mga proyekto tulad ng mga either flood control or iba pang mga substandard projects. Okay, may pahabolan po si Chacha. Yes, tama sir, no? Yung naging salamat po. Yes po. Sec Vince, yung naging unang initial report ng ICI, inuna po doon yung Oriental Mindoro. So, ibig sabihin, we are expecting yung susunod nila magiging report tungkol na sa Bulacan dahil malapit na po makumpleto yung mga dokumento nito. Yes. Yung Oriental Mindoro po, ito na po yung naging basehan ng unang kasong dinala ng ICI sa Ombudsman. No? Yan po yung flood control doon. Pero meron pa rin, marami pa po kaming nakita doon sa Oriental Mindoro na mga talagang mukhang maanumalyang mga proyekto. No? So yan po ay tuloy-tuloy din. At kasama na rin po dyan yung maanumalyang mga proyekto na nakita natin sa NCR, lalo na sa Quezon City. Okay. Yes po. Opo. Sige, so Sec, ito lang po, no, para mas maklaro. Kasi nga po, sorry po, kasi parang ang gulo, parang sa dami, sa Tama lawak. po yan. Wala ba kayong template na per contractor? Halimbawa, itong kila Diskaya, I think 7 ang kanyang construction companies na para baga mas madali, Diskaya,
saan-saang mga lugar, oo, ano-anong mga proyekto, ano-ano ang pinanggalingan na budget, Sun West, no? No, et cetera, et cetera. Opo. Para mas Actually, meron na po opo. kaming listahan, Go ahead. Sir Ted. Meron na po kaming listahan per contractor, starting with the areas na talagang nakikita natin as hotspot. Siguro, without ayoko pong pangunahan yung magiging report ni Undersecretary Bisnar. Pero ang ginagawa po talaga namin is, pinaprioritize po talaga namin yung mga nakikita naming mga tinatawag na hotspot, no? Kumbaga sa earthquake, parang epicenter. Kasi ang napansin po namin dito sa isang buwan na namin na nandito, na meron pong mga select areas kung saan bumuhos po talaga itong mga proyektong ito, at kasama dito yung mga contractor na na-mention mo na, no, Sir Ted, no? Yung mga talagang napakaraming mga ganitong klaseng mga kontrata. So ganun po ang initial na ginawa namin, kasi nga po, hindi po tayo pwedeng mag-shotgun dito dahil napakadami po nito talaga, no, all over the country. So para meron po tayong focus at priority, kumbaga sa follow the money kami, no? Kung saan pinakamaraming bumubuhos na pondo para dito sa mga kontratang ito, doon po kami pumupunta. No, doon po namin tinitignan talaga, no. So, siguro po bigyan niyo lang ho kami ng ilang araw, darating na po si General Asurin, pero within this week po, isa po publiko po natin yung hindi lang yung plano, pero yung mga initial na findings namin. Okay, so meaning po, malalaman ng bayan ang inyong iuulat sa ICI before malalaman po. Okay, sige po. At least, no? Bago po namin dalhin sa ICI, dahil nga po, sinabi nyo nga po na ang ICI nga po, yung kanilang mga hearings at interviews ay hindi live stream o hindi sa publiko ng live, no? Ito naman po, at least magagaman po ng publiko ano ang magiging direksyon natin, ano ang strategy natin, ano ang priorities natin na eventually po isasubmit natin sa ICI. Opo. Yung pong binabanggit na pagmumulta dito ho sa mga diskaya. Opo. Ang laki po nito, no? Ilang daang bilyon ito. Malaki po ito, Sir Ted. So, paano mangyayari yun? Hindi po, ganito po, no? Ang sabi ko nga po, no, ako yung nag-press conference nung Biyernes, nung nag-file kami ng unang mga kaso sa PCC. We will throw everything sa libro dito sa mga contractor na to para lang mapanagot sila, mabawi natin ang pondo. No, so yun po ang pinaka-importante. At nakuha po natin ng ideya na ito kay Senator Bam Aquino a few weeks ago nung ako po yung umattend sa Blue Ribbon. Under the Philippine Competition Act po, may pwede pong mag-impose ng penalty ang PCC, yung Philippine Competition Commission, kapag merong pruweba ng bid rigging sa mga government contract. Ito po ay kaso laban sa mga contractor. At bawat offense po, pwede pong maximum na 250 million bawat offense. At ang pagkakaintindi po namin sa offense ay bawat kontrata o bawat project. So yan po ang gagawin namin. Nagsimula po tayo sa 12. Ito po yung mga final natin sa Bulacan. At tuloy-tuloy po tayo dito, no? Pag meron tayong enough na ebidensya against contractors for bid rigging, papayagan po natin sila. Tumaasa po tayo na mas mabilis pong ma-actionan ng PCC ito. Sige, so hindi lang ito dito po sa Diskaya-owned companies. Po ito. Okay, sige. No, hindi po. In fact, nung pong Friday, Diskaya companies, Wawaw, Sims at Sunwest po ang pinayagan natin doon. Sige po. Sir, yung pong mga insurance nito hong mga proyekto na ghost at substandard, ano pong inyong ugnayan sa Insurance Commission para mahabol po sila at makakolekta ang DPWH? Oo, nag-meeting na po kami initially sa Insurance Commission last week, no? Si Undersecretary for Legal naman natin, si Rafi Turgano, nakipag-meeting. At meron ng initial, hindi ko lang masasabi sa inyo kung ang initial na gagawin. Pero as an initial step po, sumulat na po kami sa ilang mga
insurance companies para bawiin na yung mga surety bonds at performance securities nitong mga ite-terminate namin na kontrata ng mga Diskaya firms. No? Yun po ang inuna muna namin. No? Ano po ito? 5 initial na kontrata sa Bulacan po ang sinulatan na namin ang mga insurance companies para mabawi po ang mga surety bonds na ibinigay nitong mga kumpanya ni Diskaya. So Sir Ted, no, ang gusto ko lang ulitin, no, tuloy-tuloy po, lahat po ng pwede naming maisip na kaso, na paraan para mabawi ang pondo ng bayan, lahat po ginagawa namin. From itong final na sa PCC, itong mga pagbawi ng mga insurance bonds, pati po ang eventual na filing ng civil forfeiture. No, nakikipag-ugnayan na po kami sa AMLC para po yung mga assets na na-freeze, ma-subject na po to forfeiture, yung pagbawi po ng gobyerno nitong mga assets na to. So lahat po ito in parallel going. Okay, sige po. So, sige. Yes po, meron lang po akong mga tanong dito, Sec Vince. Ito pong policy note ng UP-NCPAG kung saan sinasabi po nila na nasa higit 115.26 billion pesos yung budget po for shadow flood control projects. Ano po ito? Nakuha na po namin yung report. Opo. Nakuha na po namin yung report na ito. Ang sinasabi ng NCPAG po ay, kasi meron pong mga under the budget ng DPWH nung nakaraan, meron pong talagang flood control na project. No? Yun po talaga yun, no? Yung umaabot ng mahigit 200 bilyon. Ang sinasabi ng NCPAG, meron silang nasilip, meron silang nakita na posibleng mga flood control projects din, pero hindi nakalagay as flood control. Halimbawa, yung mga drainage, yung mga slope protection, yung mga yung pagtatayo ng mga ng mga pag-reinforce ng mga dike. So yan din po ay sinasabi nila posibleng nagamit din dito sa mga posibleng maanumalyang proyekto. So nakuha na ho namin yung buong report ng NCPAG at yan po ay pinapaaral na rin po natin. Alam niyo, Sir Ted, Ma'am Chano, I cannot even describe to you kung gaano kadaming mga proyekto to. No, ang dami po nito talaga, libo-libo na po ito, So, kaya po tama po yung sinabi ni Sir Ted, kailangan po may sistema. Kasi kung wala pong sistema at magsha-shotgun lang tayo, talagang aabutin tayo ng siyam-siyam dito. Oo. Dito po sa shadow flood control, meron ba kayong specific region na uunahin? Ano po iyon? Ay, hindi ko pa po masasabi kasi kakakuha lang ho namin ng report, Ma'am. Oo, pero kayo po ba... you will have to give us some time. Yes po. Yung pong recommendation nila na ito daw pong mga proyekto na ito ay ilipat na lang yung implementation sa ibang agency. Huwag na daw po ipahawak sa DPWH. Ano pong tingin niyo doon? Pag-aaralan po natin yan. Kasi aaramin din po natin kung ano ang agency ang sinasabi niya. Meron po tayong mga pinag-aaralan. Halimbawa po, pwede pong mag-memorandum of agreement po sa mga LGUs. Yan po. Napag-usapan na po namin ni Sec Dave Singson at nung nakasama po namin si Mayor Benji Magalo. Okay. Yan po ay may mga posibilidad. Pero yan po Ma'am Cha, malayo pa po ito, at marami pa po tayong kailangan gawing reforma. Pero makakaasa po kayo na gagawin po natin yan. At pag meron na po tayong clear na direksyon, isa sa publiko po natin yan agad-agad. Okay, sige po. So muli ho kaming gagambala, sir, sa inyo para humingi po ng Yes, update. anytime po, Sir Ted. Opo. Tuloy-tuloy po tayo. Salamat at pati po yung sasabihin ko na i-announce po namin kung kailan yung magiging announcement po namin ng press conference with the ICI and also the ito pong bago nating advisor na Maraming salamat po. Salamat Sir po. Ted, Ma'am Salamat. Cha. Sir, God salamat bless po po. sa inyo. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!